Purihin po ang Panginoon. Amen. Pwede po ba tayong tumayo? Bisan pa, palakpakan nga natin ang Panginoon. Yung pinakamainam na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tunay kang mabuti, Panginoon. Kahangahang ang gawa mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Ama, ang dalangin namin, Panginoon, ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Habang kami ay nakikinig ng mga salita mo, Panginoon, ito'y tumimo sa puso, sa isip ng bawat isa sa amin. Ipamuhay namin, Panginoon, ang salita mo. O Diyos, gamitin mo ang iyong lingkod bilang daluyan, Panginoon, ng mga pagpapala mo, ng salita mo, Panginoon, sa oras na ito, ng kapangyarihan mo, Panginoon. Madama namin ang presensya mo, Panginoon, habang kami nakikinig, Panginoon, ng salita mo, Panginoon. Tatayo ako dito, Panginoon, hindi sa ganang akin, kundi dahil sa iyo, Panginoon. Dahil sa lakas na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat sa kalayaang nakalalapit kami, Panginoon, sa presensya mo, Diyos. Salamat sa banal na Espiritu na patuloy, Panginoon, kasama namin, Panginoon. Naglalibigay, Panginoon, ng kalakasan ng aming mga pananampalataya, Panginoon. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pwede na po tayong makaupo. Kanina, pagbaba ko, nakasalubong ko si Brother Christian at si Brother Abe. Nagulat siyempre sila sa akin dahil narito ako, wala ako sa Valenzuela, Bethel. Ang sabi ko sa kanila, nag-backslide na ako doon. Saglit lang. At nagbabalik loob ka ako dito. Saglit lang rin. Ibig sabihin, nandito lang po ako saglit. Namiss ko po kayo, mga kapatid, mga taga-Caloocan. Dahil ang gawain po sa Valenzuela ay umaga na Umaga na rin po. Dati nakasasamba pa ako ng sandali dito, tas takbo ng Valenzuela, Bethel. Para po sa mga bago, ako po si Pastor Romel. No? At ako po binigyan ng palayaw na Pastor Romel Pogi. Pagtiisan nyo na lang po muna ako. Ano po? Tatalakayin po natin sa araw na ito ay hindi po tayo makapaglilingkod sa Panginoon kung wala to. Hindi rin po tayo kasisihan ng Diyos kung wala ang bagay na ito. Ito po yung ating pananampalataya. Pagdating sa pananampalataya, karamihan sinasabi, pagdating sa mensahe sa pananampalataya, sinasabi ng ilan, ito po'y basic. Totoo naman pong basic eh. Dapat basic to sa mga mananampalataya eh. Kaya ka nga mananampalataya eh. Nanampalataya ka sa ating Panginoon. So sabi sa akin, basic. So basic yung pananampalataya. No? Napaka-basic. Kaya lang po, kung ito'y basic, edi sana, kung ito'y mababaw na aral, edi sana walang tumalikod sa Panginoon. Bakit maraming mga mananampalataya ang tumatalikod sa Panginoon? Bakit maraming mananampalataya ang lalamig sa Panginoon? So ano nang lalamig? Bakit tumatalikod? Nawawala ng pananampalataya. Alam niyo po ba napakaraming paraan at pagkakataon sa mundong ito na ang ating mga pananampalataya nawawala dahil sa mga nagaganap sa ating mga buhay. Hindi po tayo mga perpektong tao. Hindi perpekto ang ating pamilya. At karaniwan yung mga nagaganap sa buhay po natin ang nagpapahina sa ating mga pananampalataya. Tama po ba? Dahil hindi perpekto ang mundong ito na ating kung saan tayo naroroon. At karaniwan, yung mga nagaganap sa mundong ito yung nagpapahina ng ating mga pananampalataya. Ang tanong, dapat ba mahina ang ating mga pananampalataya? Mga taga-Caloocan, Bethel, mga kapwa ko mananampalataya, dapat ba mahina ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Patuloy dapat itong lumalakas. Sa bawat araw nating paglakad sa ating Panginoon, patuloy dapat itong lumalakas. No? Lumalakas ang ating mga pananampalataya. Ang sabi rin ng Hebreo 11:1, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari
ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Alam niyo po, ito po yung sangkap ng ating mga pananampalataya. Ilang linggo po, ilang linggo na nakalipas, na tinalakay po namin sa Valenzuela, Bethel, hindi kasi nila naririnig yung kanila, mga deaf yung nasa taas, tama po ba? Hindi nila naririnig. So ilang linggo na po, na tinalakay po namin yung pananampalataya. Yung pananampalatayang kayang magpalipat ng bundok. Sino po dito ang may pananampalataya kayang magpalipat ng bundok? No? Yan po yung tinalakay namin. Alam mo nyo, ito po yung mga bundok ng suliranin ng tao. Hindi po ito literal na bundok. No? Ito po yung mga bundok ng suliranin ng bawat isa sa atin. Kami po yung nanggaling ng Bicol, convention ng mga pastor. Pinilit naming makapunta dun sa Mayon. Kasi po 15 years ago, nagpunta kami na pastor doon, di kami nakarating doon. Kaya ito, tinanong na, pinilit naming makapunta ng Mayon. Alam niyo, pagpunta namin ng Mayon, napawaw kami. Wow! May pagkakataon na natatabunan siya ng ulap. Naku, nagtago yung Mayon. Alam niyo, yung mga bundok na yun yung mga bundok na parang nagbibigay sa atin ng wow! Pero ang mga bundok ng suliranin, hindi ito magpapawaw sa atin. Tama po ba? Pero, kung ikaw ay may pananampalataya, kaya mong mapalipat ang mga bundok ng suliraning ating nasa harapan kung may pananampalataya tayo sa ating Panginoon. Sino dito maraming suliranin ngayon? Sino dito may sakit? May mga dala-dala, may mga problema. Kapatid, kung tayo may pananampalataya sa ating Panginoon, kayang mapalipat ang bundok-bundok na suliraning iyan. Sabi nga sa anta kanina, walang imposible sa ating Diyos. Amen? Gagalaw ang Panginoon sa may pananampalataya. Sinabi din ng Panginoon sa mga alagad, mga lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ninyo ako kailangang makasama? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Sinabi ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Bakit? Nakitaan ng Panginoong Hesus ng kawalan ng pananampalataya o kahinaan ng pananampalataya. Kasi nga, ano tayo, mga kapatid? Tao. Amen? Bagamat tao, pero kailangan mayroon tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Kapatid, nanghihina na ba ang pananampalataya mo sa oras na ito? Sinabi ng Panginoon sa mga alagad, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Nangangahulugan, ang isang mananampalataya dapat ay may pananalig sa Diyos at hindi nagdududa sa kayang gawin ng Diyos. Sabi nga ng Hebreo 11:6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Ano sabi? Hindi daw kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. Oo nga, lalapit ka sa Diyos eh. Dapat naniniwala ka sa Kanya. Naniniwala kang may Diyos. No? Sabi, sino mang lalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sino dito gustong bigyan ng Diyos ng gantimpala sa araw na ito? Hanapin mo ang Diyos, kapatid. Hanapin mo. Tumayo ka sa harapan ng Panginoon ng buong buo ang pananampalataya mo. Hindi ka nagdududa sa kayang gawin ng ating Panginoon. Kaya bang gawin ng Panginoon? Kanina pa lamang habang nag-aawitan tayo nangangaral na ang Panginoon sa pamamagitan ng mga ng awit. Kita niyo, ugnay yung mga, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ng lahat. Mahirap sa tingin mo, mahirap. Pero walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Kapatid, walang imposible sa ating Panginoon. Sabi, siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Nangangahulugan, ang isang Kristiyano ay dapat may pananalig sa Diyos. At dapat tunay kapatid,
Tunay ang pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, ano ba ang tunay na pananampalataya? Anong tunay na pananampalataya? Sa iyo ba galing ang tunay na pananampalataya? Alam nyo, ito ay mula sa Diyos. Ito'y mula, kanino? Sa Diyos. Ang sabi ng Pilipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. So alam natin may kalooban ng Diyos. Tama po ba? Alam natin kalooban ng Diyos ang bagay na ito. Kung kalooban ng Diyos na magpagaling ng may sakit, alam natin, kalooban ng Diyos yun. Di po ba? Sino daw ang nagbibigay ng pagnanasang bigyan ng katuparan yung kalooban na yun ng Diyos? Siya mismo, ang Diyos. Hindi galing rin sa atin. Galing sa Diyos. Kaya may mga bagay na dumarating sa atin, pinatutunayan ng Diyos. Na totoo siyang makapangyarihan. May mga suliranin tayong dumarating sa atin na kapag tayo'y nanalangin, dun mo makikita, mayroong palang Diyos. Mayroong palang Diyos. Sapagkat ang Diyos daw ang nagbibigay ng alin? Ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kalooban ng Diyos. Kanino? Sa atin. Sa atin mga kapatid. Ang tunay na pananampalataya ay gawain daw ng Diyos sa mga Kristiyano. Kristiyano ka ba kapatid? So gawain niya ng Diyos sa atin. Na patuloy tayong patatagin, palakasin ang ating Panginoon. At kadalasan, ginagamit niya ang bawat suliraning dumarating sa atin para patatagin ang ating mga pananampalataya. Kapatid, may suliranin ka ngayon, ginagamit ng Diyos yan. Ginagamit ng Diyos para patatagin yung ating mga faith. Habang nagpe-pray ako, nangusapan Diyos sa akin. Sabi ko, Lord, dami-dami kong suliranin. Dami-dami kong dalahin. Pamilya. Dami-dami kong suliranin. Nangusapan Diyos sa akin. Romel, ang lahat ng nagaganap sa buhay mo ay parte ng pakikibaka mo kay Satanas. Parte ng pakikibaka mo kay Satanas. Pero ako ang lalaban para sa iyo. At kung ako ang lalaban para sa iyo, hindi ka ba magtatagumpay? Amen. Minsan kala natin tayo ang lumalaban sa mga suliranin. Ilagak natin sa kamay ng Diyos na siyang lalaban para sa atin. Di po ba? At sabi ko nga habang nangungusapan Diyos sa akin kung siya ang lalaban sa akin, matatalo ka ba? May pagkatalo ka ba? Hindi. Makapangyarihan ng Diyos natin. Kung makapangyarihan siya, di magtatagumpay tayo. Lahat ng suliraning dumadating sa atin, problema, sakit, lahat yan. Kayang gawin ng Panginoon, kayang gamitin ng Panginoon upang patunayan na siya ay tunay na makapangyarihan. At doon lumalakas yung ating mga pananampalataya. Ginagawa ng Diyos yun, pinahintulot ng Diyos yun. Upang makita natin, mayroon palang Diyos na makapangyarihan at sa Kanya ako lalapit. Minsan kala natin makapangyarihan tayo, kaya natin ang lahat. Hindi natin kaya, kapatid. Kaya ng Diyos. Dapat kaya ng Diyos. Minsan kala natin pag nag-aral tayo, kaya natin lahat. Hindi mo kaya. Kaya ng Diyos. Minsan kapag mayroon kang sakit, kala natin, kaya natin. Hindi natin kaya. Pumunta tayo sa mga dalubhasa. Hindi nila kaya. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Bakit? Ginagamit yan ng Diyos. Pinararaan tayo sa mga ganyang pagkakataon para makita natin mayroong Diyos at ang labing ito. Pag naisip na natin, Panginoon, mayroong palang Diyos na makapangyarihan. At ang mga labing ito, itutulak para magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Na itataas ang Panginoon. Mga kapatid, dapat doon sa mga suliranin pa rin ng babuhay natin, ang maitataas ay ang ating Panginoon. Na itataas ba sa buhay natin ang ating Panginoon Diyos? Kapatid, pananampalataya,
ginagawa ng Diyos sa mga Kristiyano. Gawain niya ng Diyos sa mga Kristiyano. Kinapapalooban ito ng kaalamang inilalagay ng Diyos sa ating mga puso, na ang ating mga panalangin ay tinutugon ng Diyos. No? Kapag nakita mo na ang sarili mo na nakaluhod, at nakita na ng Diyos na nakaluhod ang mga tuhod mo sa harapan ng Panginoon, gagawa ang Diyos. Gagawa ang Diyos. Ang sabi ng Marcos 11:24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa pangalan ko, no? Anuman ang hilingin ninyo sa panalangin, sabi pala, manalig kayong natanggap na ninyo at matatanggap nga ninyo. Ang sabi ko kanina, ang tunay na pananampalataya, gawain ng Diyos sa mga Kristiyano. Kinapapalooban ito ng kaalamang inilalagay ng Diyos sa ating mga puso na sa pamamagitan daw ng panalangin mga tinutugon ng ating Panginoon. Kaya't sinabi ng Panginoon, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayo. Kapatid, nananalig ba kayo sa ating Panginoon na yung inyong dinudulog sa Kanya? Siyempre, mananalangin ka, kapatid, alam mo, kalooban ng Diyos. Dahil kahit anong panalangin mo, kung hindi ang kalooban ng Diyos, hindi yan sasagot sa iyo. Panginoon, manalo po sana ako ng loto. Kapatid, hindi ka pananalunin ng Panginoon sa loto at hindi loto ang magiging tugon para pagpalain ka ng Panginoon. Meron kasi pinananalangin yung ticket. Nilelehans pa. Nilelehans pa. Mananalo ko, Panginoon. Gagamitin mo ang lotong ito para ako yumaman. Hindi tutugon ng Diyos. At kung manalo ka, hindi yan galing sa Diyos. Hindi yan galing sa Diyos. Amen? Ang Diyos tutugon sa panalangin ng mga mananampalataya kung alam natin kalooban ng Diyos ang ating ipinapanalangin. Alam niyo ba kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin ngayon? Humayo! Go and preach the gospel. So bawat mananampalataya, pinapahayo, pinapago. Preach the gospel. Kapatid, sabi nga ng Marcos, kung tayo'y mananalangin, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayo na natanggap na ninyo ang mga pinanalangin ninyo. Ba't sabihin mo ngayon, natanggap ko na, Panginoon. Natanggap ko na at matatanggap ko ang panalangin ko sa iyo. Ang panalangin nakakatanggap ay hindi isang bagay na nagagawa daw ng tao. Sa halip, ito ay tumatalimang pananampalataya na ibinabahagi ng Diyos mismo sa puso ng mga mananampalataya. Ito'y gawa ng Diyos. So, pastor, ano man ang hilingin ko sa Diyos nang may pananalig, ibibigay niya. Sabi ko nga, ang sagot doon, oo at hindi. Bakit may hindi? Bakit may hindi? Sabi sa Marcos 9:23, mangyayari ang lahat sa may pananalig. Sabi ko nga, oo kapag kakalooban ng Diyos. At hindi kapag hindi kalooban ng Diyos. Kahit anong gawin mong pagtatambling-tambling diyan, kung hindi kalooban ng Diyos ang pinapanalangin mo, hindi tutugunin ng Diyos yan. Tama po ba? Merong nananalangin. Gusto na niyang mag-asawa. Panginoon, bigyan niyo po ako ng asawa. Ilang buwan niyang pinipray. Panginoon, gusto ko na mag-asawa. Tama bang manalangin ng patungkol sa asawa? Tama, di ba? Bapat magiging partner mo, magiging asawa mo, itulog mo sa Panginoon, hingin mo sa Panginoon. Bakit hindi sumasagot ang Diyos? Nilapit pa kay pastor. Bakit? Kasi 14 anyos yung nananalangin 14 years old.
Nagpe-pray, gusto na niya mag-asawa, hindi kalooban ng Diyos. Di po ba may mga bata na gusto na niya mag-asawa? Anong dreams mo? Anong wish mo? Gusto ko na mag-asawa. Sa mga kabataan gusto na mag-asawa, 14 anyos, wag. Wag muna. Masarap maging single. Amen? Minsan magugulat ka sa mga kabataan niyo. Iba ang kanilang kaisipan. Bagay, dumating ako sa ganung pagkakataon. Bata ako, gusto ko tumanda. Gusto ko magkaroon na ng edad. Ngayon may edad na ako, gusto ko bumata. Gusto ko bumata. Kaya lang, realidad, tumatanda. So kung mananalangin ka, alam mo dapat kalooban ng Diyos. Kapatid, ano daw? Kalooban ng Diyos. At kapag kakalooban ng Diyos, bibigayan ng Diyos. Tama po ba? Meron ba kayong hinihingi ngayon sa Diyos? Tinanong nyo na ba kung kalooban niya ng Diyos? Will ba ni Lord yan? Minsan kasi hindi naman kalooban ng Diyos. Natandaan ko noon, nung bago ako sa leadership ng Caloocan Bethel, nasa kabataan ako noon, ay pupuntahan yung Teresa, yung church natin sa Teresa. Sabi ni Pastor, tsaka nung part ng leadership, pupunta tayo ng Caloocan, ng Teresa, Rizal. Ako nagmamaneho. Yung isa nating kapatid, wala pa tayong mga service noon na van, ay nakahiram ng adventure. So ako magmamaneho. So pupunta ng Teresa. Dahil ayokong bumiyahe. Gumawa ako ng isang paraan. Ano yon? Sinama ko yung mga kabataan. Saan? Humayo. Spiritual ang dating, Pastor Romel. Hindi pa ako pastor noon. Hahayo kami. Hindi ako pwede. Hahayo kami. Mag-evangelize kami. So nagpunta kami, buong kabataan, nagpunta kami. Hindi ako sumama sa Teresa. Hindi po talaga ako sumama. So naganap sila ng driver. Pagdating doon sa pinagayuan namin, binalibag kami ng kaldero. Natakot yung mga kabataan. Tanong ako sa Panginoon, Panginoon, bakit? Kasi anak, ang kalooban ko, magmaneho ka, magpunta ka sa Teresa. Minsan simple ang kalooban ng Diyos. Yun, magmaneho, pumunta sa Teresa. Ipagmaneho mo ang aking mga anak. Pero hindi natin ginagawa. Bakit? Ayaw natin. Tama po ba? O ano nangyari sa mga bataan? Ayaw na nila nung humayo, natakot. Takot ang dala-dala. Bakit? Sila ba may mali? Hindi. Ako may mali. Bakit? Pinilit ko yun sa akin dahil ayoko lang magmaneho. Simple lang naman pinagmamaneho ko ng Panginoon. Kung nagmaneho pala ako, nabigyan ko ng papuri, pagsamba ang Panginoon. Kasi kalooban niya yun. Minsan gumagawa tayo ng isang bagay sa loob ng simbahan. Akala natin nalulugod ang Panginoon. Yung pala, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban pala ng Diyos, ito gawin mo. Ito lang gawin. Mga kapatid, kapag may pananampalataya ka, dapat sensitive yung tenga mo. Dapat alam mo, ito yung salita ng ating Panginoon. At kapag yan, alam mo na yan ang tinig ng Panginoon, kahit simple yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo, dapat mayroon tayong pusong handang sumunod sa ating Panginoon. Kahit ano pa ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. At kapag yun ginawa mo, kahit sa tingin mo, hindi ka nasa pronta, kapatid, napapapurihan, nasasamba mo ang Panginoon. Kasi ginagawa mo ng may pagsunod yung kalooban ng ating Panginoon. Practice natin yung faith, tutugon ng Diyos. Ano man daw hingin natin Kaya lang dapat ayon sa kalooban ng Panginoon. Bumaba yung pagtingin ng asawa ko sa kanyang sarili. Dahil minsan may nagsabi, Mama Bells, ano ba ang ang talent mo? Sumagot yung isa sa amin dun sa Valenzuela. Magluto. So nasaktan yung asawa ko. Magluto. Lumapit siya sa akin. Huwag mo na akong pahawakin ng mga Bible study. Bakit?
Ano daw ang talent ko? Magluto. Kako, kahit wala ka sa pronta, basta yung ginagawa mo, alam mo kalooban ng Diyos. Ginagawa mo para sa Panginoon, nabibigyan mo ng kaluguran at pagsambaan Diyos. So kung ginagamit ka ng Panginoon sa maliliit na Bible study, turuan mo sila. Wag mong pakinggan yung salita ni Satanas, kasi salita ni Satanas yun eh. Para mapahinto ka, na alam mo kasi ginagawa mo, kalooban ng Diyos. Magturo sa Bible study, sa maliliit. Sabi sa'yo, wala kang talento dyan, hindi ka marunong magsalita. Alam mo sa sarili mo, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos para kapag nanalangin ka, tutugon ng Diyos. Kaya lang ando si Satanas, wala kang talento. Alam niyo, sinabi ko sa asawa ko, alam mo ba kung ano talento mo? Oo. Magluto, masarap kang magluto. At pinakakain mo ang mga lingkod niya. Kaya wag mong maliitin yung gawain mo. Kung sa tingin ng iba, yan lang ang gawain mo, Belia, pinakakain mo una ako. Pagod ako. Pagka-preach ko, kakain ako. Pinakakain mo rin ang kanyang mga anak. Tawag sa kanya, Mama Bells, Mamang Mama. Pagdating sa church, eto na mga kapinyo. Bago kayo magturo, eto na mga kapinyo. Bago kayo magtugtugan, eto na mga kapinyo. Di ba, Mamang Mama? At yan, talento. Ginagawa mo ayon sa kalooban ng Diyos. Napapapurihan mo ang Diyos. Huwag natin pakinggan si Satanas para mapahinto tayo saan? Sa gawain ng Panginoon. Isang kasi nagiging tingin natin sa sarili natin, hindi natin kayang magsalita. Kapatid, kaya mong magsalita. Bakit? Hindi naman ikaw magsasalita. Ang Diyos ang magsasalita. Gagamitin ka lang niya. Gagamitin lang tayo ng Panginoon. Hindi ako marunong magsalita. Sabi ko nga sa mga kakilala ko, hindi ako nagtapos ng aking pag-aaral. Ngayon nga ay malaki ka na. Nais mong Di ba? Hindi ko sinunod yung magulang ko eh. Bakit? Ay, wala akong tinapos. Nag-aaral ako ng kolehiyo, ayoko. Gusto ko mag-asawa. Maaga ako nag-asawa. Salamat na lang, tinawag ako ng Panginoon sa pagpapastor. Salamat, Panginoon. Hindi dahil, kapatid, huwag niyo isipin yung mga hindi nag-aral para maging pastor, ha? Hindi po. Hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong magsalita. Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bobo po ako, Panginoon. Pero hindi po ako eh. Hindi naman tayo. Daming ang matatalino eh. Ang daming matatalino. Kaya nilang magsalita. Kaya nilang mag-preach. Kaya lang, hindi nakikita sa buhay nila yung kanilang pinangangaral. Pero kaya nilang mag-preach. Kapatid, tayo, kaya nating mag-preach sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kaya't huwag nating maliitin ang ating mga sarili na hindi natin kaya. Kaya ng Diyos. Hingin mo sa Panginoon, gusto kong magpagamit, Panginoon. Gusto kong gamitin mo ako para mangaral ng salita mo. Ipagkaloob mo, Panginoon. At ang Diyos ipagkakaloob dahil ang ipinapanalangin mo, kalooban niya. Kalooban niya na ang kanyang mga anak ipahayag ang salita ng Panginoon. Kung kalooban ng Panginoon ang ipinapanalangin mo, hindi kaya ibigay ng Panginoon ang tugon sa panalangin mo. Hallelujah! Praise God! Thank you, Lord. Ginagamit mo kami kahit wala kaming alam. Amen? Wala tayong alam. Alam nyo, ang Panginoon, pag wala ka alam, ilalagay ka niya sa isang kalagayan na kung saan mangangaral ka, magsasalita ka sa gitna ng may mga alam. Di ba sabi magsasalita kayo sa mga hari? Minsan naimbitahan ako sa isang birthday.
Nakilala ko yung matanda through online. Nasa Amerika siya. So umuwi siya dito. Magdadao siya ng birthday dito. Pastor Romel, ikaw mag-speak. Ako? Ako po. Opo. Pastor Romel, ikaw? Saan pong restaurant? Hindi. Sa Philippine National Press Club. Sabi ko, mama, National Press Club. Magsasalita ako. Opo. Kayo po. Kayo po yung nano ng Panginoon sa ikaw po, Pastor. Andun yung presidente ng National Press Club. Andun. Nakarinig sila ng salita ng Diyos. Nakarinig. Kita nyo, ilalagay ka sa isang kalagayan na kung saan magsasalita ka sa gitna ng may mga alam. Sa tingin mo, wala ka alam, hindi ka na-graduate. Kapatid, magsasalita ka. Kaharap mo, mga doktor, attorney, kayang gawin ng Panginoon yun. Huwag natin hamakin ang ating sarili basta magpagamit tayong may pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag mong maliitin. Anak tayo ng Diyos, naglilingkod tayo sa Kanya. Ini-enforce lang natin. Yun yung enforce eh. Ini-enforce natin yung kalooban ng Panginoon dito sa lupa. Tama po ba? Go! Preach the gospel. Anong gagawin mo? Mananampalataya tayo niya. Go! Kapitbahay mo. Go! Preach the gospel. At gagamitin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sabi ko nga, tandaan na ang sinabi na ito ni Jesus, doon sa Marcos 9:23, dapat may pasubaling pangako, may kondisyon. Ano yun? Ang lahat ay hindi nangangahulugan, lahat ng anuman ating maiisip. Ang panalangin ng pananampalataya ay dapat ibabatay sa kalooban ng Diyos at hindi hinihingi hindi hinihingi ng anumang may kahangalan o mali sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Santiago 4:3, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap sapagkat masama ang inyong mga layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. So sometimes meron tayong ma-pray na gano'n. Kaya hindi kakalulugdan ng Panginoon. Kung humihingi ka sa Panginoon, kahit kalooban niya yung kanyang ginagawa, kalooban mo, alam mo, kalooban niya yung hinihingi mo, Lord, Pastor, hahayo po ako. Di ba kalooban ng Diyos? Sabi ko kanina, kaya lang, hindi kinalulugdan ng Diyos. Ang alin? Yung lumalapit sa Kanya ng ginagamit saan? Saan ginagamit? Sa sarili niyang interes. Minsan ginagamit natin, hahayo ako. Hindi para maitaas ang Diyos. Hindi para mapapurihan ng Diyos. Glory to me! Glory to me! Ang galing-galing ko. Pupuntahan ko yung may sakit. Panginoon, pagpe-pray ko, in Jesus' name, gumaling ka. Gumaling. Ang galing ko, Lord. Hindi magaling. Hindi ka magaling. Magaling ang Diyos natin. Kaya siya tumutugon dahil pinakikita niya mayroon tayong Diyos na makapangyarihan. Ang galing-galing ng Diyos. Kaya siya tumutugon sa ating mga panalangin. Kapatid, gamitin natin yung bagay na yun. Huwag nating hayaan na hindi tumugon ang Diyos sa atin dahil gumagamit tayo yung pinapanalangin natin, hindi kalooban ng Diyos. At ginagamit daw natin ito sa kalayawan. Sabi ng Santiago 4:3 uli, sabi ko, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap. Kapag glory to me, isip natin, maitaas, mapagyabang. Minsan kasi nisip natin, makapagyabang. Kapag glory to me, para maitaas ang sarili mo, ang sabi, humingi man kayo upang gamitin sa kalayawan. Sabi, kapag glory to me, sabi doon, hindi tutugon ng Diyos. Bakit? Humingi man kayo, ayaw ng Diyos. Bakit? Ginagamit saan? Sa sariling interes. Para maitaas ka. Kapatid, hindi para maitaas ka. Hindi para maitaas yung ating mga simbahan. Minsan mga simbahan nagpapaligsahan. Magaling kami dito, magaling kayo. Hindi tayo dapat magpaligsahan. Amen?
Ang panalangin, oo, ang sagot ng Diyos ay ang panalangin ayon sa will ng Diyos. Kapatid, huwag kang hihingi sa panalangin na makikita ng Diyos na ito ay kahangalan sa kanyang harapan. Ano daw? Huwag kang hihingi sa panalangin mo na makikita ng Diyos na yan ay isang kahangalan. Tandaan, tutugon lang ang Diyos sa panalangin ng taong tapat, namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? At yan ang ginagawa ng Diyos sa puso ng tao. Tinatama ng Diyos ang ating mga puso at mga motibo. Kapatid, tinatama ng Diyos ang ating mga puso, tinatama ng Diyos ang ating mga motibo, at nagbubunga ito ng tunay na pananampalataya. Ano daw yung nagbubunga ng pananampalataya? May pagtatama ng Diyos. Kaya ngayon kapatid, manalangin ka ayon sa will ni Lord. Ano yung prayer ni Lord? Thy will be done. Nung nakapako siya, ano yung prayer ng Panginoon? Not my will. Habang nag-ardin siya pala ng Gethsemane, not my will. Not my will, Lord. Father, not my will, but your will be done. Di ba yun ang panalangin niya sa ardin? Not my will. Kapatid, manalangin tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, haba po tayo ngayon hanggang 3:00. Pangalawa, ang tunay na pananampalataya, gawa ng banal na Espiritu. Amen? Gawa ng banal na Espiritu. Nilikha ito sa atin ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi ito bunga ng ating kaisipan. Ang sabi ng unang Korinto 12:9, ang iisang Espiritu rin iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos at sa iba'y kapangyarihang magpagaling sa may sakit. So ang banal na Espiritu ang nagkakaloob sa atin ng ano? Ng pananampalataya. No? Pananampalataya. Ang pananampalataya ay kaloob ng Espiritu. No? Espiritu Santo. Para sa ikabubuti ng lahat ng mananampalataya. Kapatid, ano daw? Ano yung kaloob ng Diyos? Pananampalataya para sa ikabubuti nino ng lahat ng mananampalataya. Pinagkalooban tayo ng banal na Espiritu noon para sa ikabubuti ng body of Christ. Bawat mananampalataya, mga kapatid, pinagkalooban ng banal na Espiritu ng iba't ibang mga kaloob para sa ikabubuti ng body of Christ ng simbahan. Parte ka ba ng body of Christ? Parte ba tayo ng body of Christ? Kung parte tayo ng body of Christ, hindi tayo nagmamalakihan, hindi tayo nagmamagalingan at nagmamataasan. Parte ka ng body of Christ. Bawat isa kailangan dun sa katawan ng Panginoon. Siya ang ulo, tayo'y parte ng iba't ibang bahagi ng katawan ng Diyos. Kapatid, parte tayo. Hindi pwedeng mawala ang isa. Kahit maliit, hindi pwedeng mawala ang isa. Tingnan ninyo, ito katawan. Kapag may na-opera na dyan at natanggal, hindi na maganda ang function ng katawan mo. Pwede nang tanggalin yung abdo. Sino dito na-opera na abdo? Pwede nang tanggalin yung abdo, wala naman silbihan, di ba sabi? Nagkakaroon pa ng bato. Hindi! Pag nawala yung abdo, tinanggal, kapatid, humihina ang panunaw. So constipated ka. Ano ibig sabihin nun? Nilagayan ng Diyos, may dahilan para sa ikalalakas ng ating katawan. So bawat isa naman sa atin, parte ng body of Christ, bawat isa sa atin may layunin ng Diyos, ba't diyan ka nilagay? Iba't iba ang kaloob ng Diyos. Hindi lahat tinawag para magpastor. Hindi lahat tinawag para maging tagapagturo. Mayroon tinawag para magpakain, magsilbi, magpunas sa church, maglinis sa church.
At yan ay umuugnay saan? Sa iisang katawan. Kaya't huwag nating maliitin ang ating mga sarili kung tayo ay walang sabi ng, wala ka namang ginagawa sa church, malinis-linis ka lang doon. Hindi, kapatid. Lahat tayo may function sa iisang katawan, sa katawan ng ating Panginoon. Siya ang ulo, parte tayo ng katawan ng ating Panginoon. Kapatid, parte ka ba ng katawan ng Panginoon? Hallelujah! Ang sabi ng unang Korinto 12:4-11, iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon na pinaglilingkuran. Ano daw? Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang Panginoon ang pinaglilingkuran. Sabi ko kay Belia, huwag mong maliitin na tagapagluto ka. No? Huwag mong maliitin na tagapaglinis ka. Sino dito dumarating ng maaga sa church at nananalangin, Panginoon, padatingin muna dito yung mga kapatiran at mapagpala sila sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Alam nyo ba mga kapatid, may mga kapatiran tayo na hindi natin nakikita, pero nananalangin sila para sa atin. Hindi nakikita yon. Minsan namamaliit natin yung mga taong ganon, na ang ministry nila manalangin. Hindi. Ang tagumpay nasa pananalangin. Sa mga tao, sa parte ng katawan ni Kristo na laging nakaluhod, dumadalangin sa ating Panginoon. Kapatid, kung walang mananalangin sa aming mga pastor, hindi naming magagawa ang pinagagawa ng Panginoon. Kaya kailangan namin ang panalangin ng bawat isa. Kailangan namin. Sabi, iisa lamang, no? Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawain, ngunit isa lamang Diyos na sumasa lahat ng mga taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Amen. Para sa ikabubuti ng lahat. Nasabi ko nga kanina, bawat isa sa atin parte ng body of Christ. Mga kapatid, mga mananampalataya po ba tayo? May tunay ba tayong pananampalataya sa Panginoon? Parte ka ng katawan ng ating Panginoon. Parte ka ng katawan ng ating Panginoon. Gumawa ka ayon sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Huwag mong maliitin ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Kung sa tingin mo, minsan kasi naiinggit tayo, sana ako rin nasa harapan, sana ako rin maganda ang boses. Sana ako rin, di ba ang galing-galing ng mga kababaihan dito? Sana ako rin. Kailan di tayo pinagkalooban ng magandang boses? Kapatid, hindi naman nakatingin ang Panginoon sa magandang boses, sa pusong umaawit sa Panginoon. Pero siyempre, mas maganda kung maganda boses. Di ba? Mas maganda, siyempre, tama yung tono. Pero kung hindi kaya ang tono at gusto mong paawit, huwag mong malitin yung sarili mo na hindi ka marunong kumanta. Umawit ka sa Diyos habang naliligo ka. Umawit ka, awitan mo siya. Di ba pinakamagandang audience natin? Tayo ba? Hindi. Ang pinakamagandang audience natin, ang Panginoon Diyos habang umaawit ka. Ang Panginoon ang napapupurihan. Ang sabi, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa'y pinagkalooban sa pamamagitan ng Espiritu ng kakayahang makapaghayag ng aral ng Diyos. At ang isa na'y kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos.
So kaloob ng Espiritu Santo. Ang alin? Ang malaking pananalig. Sino dito malaki ang pananalig sa Diyos? Iba't iba ang antas ng pananalig natin sa Diyos. Mayroong napakataas ng pananalig sa Diyos. Pero merong weak yung pananalig sa Diyos. Kapatid, mataas ba ang pananalig mo sa Panginoon? Masigla ba? Yung nangihina ang pananalig, palakasin mo! Parte ka kasi ng iisang katawan. Sabi nga sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Nangihina ka, magbabackside ka na, umalis ka na dito sa church. Binubuyo pa ng ilan, misan, di ba? Wala ka naman silbi dito. Hindi, lahat tayo may silbi sa church. Kapatid, lahat tayo may silbi sa church. Tingnan ninyo, kung lahat tayo tinawag magpastor, sino makikinig sa aming mga pastor? Hindi, kagaling natin lahat. Gusto natin lahat tayo nakatayo dito. Sino upo dyan? Aba mga kapatid, ang hirap umupo dyan. Mga kapatid, mahirap mo bang umupo dyan? Abay, hindi kayo sumasagot. Tinatanong ko po kayo, mahirap mo po? Oo. Opo, mahirap mo po dyan. Minsan pa nga, kala ninyo, pinatatamaan kayo, hindi naman kayo kilala. Tinitira ako ni pastor. Sipin ninyo, kung lahat tayo pastor. Alam niyo mga kapatid, mahirap umupo dyan. Alam niyo kung bakit? Naranasan ko umupo dyan. Pag umupo na ako dyan, nag-uumpisa bumigat ang aking mga mata. Pag umupo ako dyan, nag-uumpisa, umihihip ang banayad na hangin. At maya-maya, pumipikit na ang inyong mga mata. Di ba mahirap? Kaya pag sumigaw si pastor, lahat ng inaantok sumigaw ng amen. Amen! Minsan sabi ko, baka nanonood sila. Lahat nang gusto nang matapos ang gawain, sumigaw ng amen. Amen! Gusto niyo nang matapos, so tapos na tayo. Ibig sabihin, kung lahat gustong maging pastor, sinong makikinig? Kung lahat gustong mamuno, di ang gulo. Di ba ang gulo? Kaya matalino ang Diyos. May nilagay para mamuno. May nilagay para pamunuan. Pero parte ng iisang katawan. Amen. At yon ay para mapapurihan ang Panginoon. Kapatid, nilagay tayo dyan, no? Para mapapurihan ang ating Panginoon. Ang sabi, tuloy natin, ang iisang espiritu rin iyon ang nagkakaloob ng iba, sa iba ng malaking pananalig sa Diyos, at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Kapatid, sino dito may kapangyarihan? Pinagkalooban ng kapangyarihan. Na pag pinatong niya yung kanyang kamay sa may sakit, gumagaling ang may sakit. Kaloob yan ng Diyos, hindi yan galing sa iyo. Huwag mo angkinin, galing mo naman. Huwag mo angkinin. Galing-galing ko, hindi gagaling yan kung hindi ko pinipray. Hindi gagaling yan kung wala ang Diyos. Isa inaangkin natin yung papuri. Huwag mo angkinin ang papuri. Papuri lahat sa Diyos. Salamat na lang, ginamit tayo, pinagkalooban tayo ng Panginoon, binaginan tayo ng kapangyarihang magpagaling sa may sakit. Pero hindi ikaw ang nagpagaling sa may sakit. Ang Diyos na makapangyarihan ang magpagaling sa may sakit. Nakakita na kayo? Gamit ngayon sa YouTube, no? Ni Lele Hans, ayaw bumagsak, tinulak. Nagalit yung ni Lele Hans, pinalo yung pastor. Kita mo? Kasi ginipilit niya. Pag bumagsak ba yun ang tanda na napupuspos? Tinutulak niyang pilit. Hanggang sa nagalit yung tinutulak niya, pinalo yung pastor. Di ba? Nagiging katawa-tawa tuloy. Kasi hindi naman yun. Hindi porkit bumagsak, napupuspos. Minsan tahimik pero napupuspos. Kapatid, pag may gumaling, hindi ikaw yon. Lahat ng gagawin ng Diyos, hindi tayo. Ang Diyos. Diyos ang may gawa. Kung magkaroon tayo ng maraming miyembro, ang Diyos ang may gawa.
Kung binagyan ka ng kapangyarihan o kakayaang magpahayag ng salita ng Panginoon, ang Diyos ang may gawa. Hindi ikaw. Amen? Ano sabi ko? Hindi ako marunong magsalita. Pero ang Diyos ang naglalagay ng salita. Ang Diyos po ba naglalagay ng salita? Mga kapatid, may pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kausayan sa paghahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala ng aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. Discerning spirit. Nadidiscern mo, kapatid, nadidiscern. Kailangan sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo, nadidiscern mo, hindi yan sa Diyos, discerning spirit. Kaya lang, minsan, mahirap rin naman yung tamang hinala ka. Lahat na lang, may gagawin. Hindi yan discerning spirit. No? Ito, pumasok, mukhang gusgusin. Di po ba? Sa amin, sa Valenzuela, may pumasok, nakasanto. Ang ikli ng short. Na-share ko na dito yan. Ang ikli ng short. Pero habang nandun, nag-aawitan, nandun siya sa kanyang kapatid, sinasabi ng banal na Espiritu sa kanya, pumasok ka. Pumasok ka. Pagpasok niya, sabi niya, pinatoon na niya kasi, ang ikli ng short ko, nakasanto ako. Babae. Tapos nung nangangaral na ako, sabi, Pastor, pwede po bang pumasok? Pumasok po kayo. Taas kilay. Yung iba namin mga leader, buti na lang wala na sa amin ngayon. Opo, yung minsan yung mga board of demon, tinatanggal niya sa church. Mga taas kilay. Mataas ang mga kilay nila. Bakit? Hindi nakasuot panambaan. Nakasando, nakashort. Bagong dalo eh. Pwede po bang makinig? Pasok ko. Amen siya ng amen. Amen! Amen! Kala ko niloloko niya talaga. Amen! Alam niyo mga kapatid, sumunod na Sunday, dumalo siya, nakapan-church na siyang damit. Paano kung tinulak mo? Di ko pwede. Di ko kayo naka-dress code. Naka-short po kayo. Unang dalo nga eh. Sumunod na linggo, nakasuot na siya ng bestida. Tapos, sumunod na linggo, dala-dala na ang kanyang kapatid. Sumunod na linggo, dala-dala na niya buo niyang pamilya. Andoon. At yung kanyang kapatid, mga kapatid, ginamit ng Panginoon para lahat ng glass sa church nating bago yung tinayo. Kasi nung dumalo siya noon, hindi pa yun yung church natin. Doon pa sa binaba, umuupa pa noon. Ginamit ng Panginoon, nagkataon na nagpapagawa na ang Caloocan Bethel ng building. Ginamit yung kapatid noon para lahat ng bintana doon, pintuan na glass, binigay ng kapatid kasi nga nangungusap daw ang Diyos sa kanya, bigyan mo sila ng bintana. Meron palang factory gawaan ng mga bintana. Nangusap ang Diyos, kaya yung binigay lahat yun. Sabi ko, wow, praise God! Diba? Parte siya ng katawan. Naging pagpapala saan? Sa loob ng simbahan. At alam nyo, hanggang ngayon, nandoon sila. Nag-pandemic, nandun pa rin sila. Nandun pa rin sila. Paano kung tinaboy? Di po ba? Kapatid, hindi tayo nakatingin sa kung ano, kung sino. Minsan tamang hinala. Nadidiscern ko, mababang uri yan ng babae. Naka-short, nakasando. Hindi mo alam, habang nasa kapitbahay, kinakausap pala ng Diyos, ng banal na Espiritu. Pumasok ka. Pumasok ka. Pumasok siya. At nung pumasok siya,
Napagpala siya ng Panginoon. Ngayon, yung pinapanalangin niya na asawa niya na inom ng inom araw-araw, kapatid, ngayon, mga 5 buwan nang na dumadalo sa ating bahay-sambahan. Hallelujah! Sabi niya, Pastor, ayan na ang ginawa ng Diyos sa aking brother husband. Pinagpala na siya ng Panginoon. Alam niyo, misan yung siya pa ang tumitingin dahil yung asawa niya, nag-amen na rin. Amen! Amen! Nakita niyo? Pinagpapala ng Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong tamang hinala. Discerning spirit, na di-discern mo, hindi yan sa Diyos. Doctrine yon. Pag yung tumayo, mali yung doktrina, alam mo, mali yung doktrina. Dapat, alam mo, pinagkaloob yan ng Diyos. O kita nyo, mayroong sa church pinagkalooban na di-discern niya. Na di-discern niya, hindi yan sa Diyos. Yan doktrina yan, hindi yan sa Diyos. Kapatid, pinagkalooban ng Diyos. Ng ano? Pagkaalam na kung alin ang sa Diyos at alin ang hindi sa Diyos. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. At ang iba na may magpaliwanag niyon. Ngunit, iisa lamang ang Espiritu na gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maiibigan. Iisang Espiritu ang nagkakaloob. No? Gift. Kapatid, ano yung gift mo? Ano yung binigay sa iyo ng Diyos? Alam nyo, lahat tayo may pananampalataya. Amen? Iba antas, pero bawat isa sa atin may pananampalataya. Malakas ang pananampalataya mo, may nanghihina, palakasin natin. Kapatid, pinagkaloobang mangaral, mangaral ka. Kung sa tingin mo, pinagkalooban ka ng Panginoon, mangaral. Kahit wala kang license to preach or license to exhort, mangaral ka. Alam niyo ba, bago ako naging pastor, sinesend na kami ni pastor sa mga church, wala kaming lisensya. Hindi pa kami pastor. Pinapunta ko ni pastor diyan sa may Fairview, ay sa may Novaliches. Pumunta ka doon. May problema yung church na yon. Pastor, may problema pala ba't ako? Yun yung nasa isip ko. Sabi niya, di ka, sumama ka sa akin. Ito yung pupuntahan mo bukas. Pumunta ako. Pagdating doon, ano po ang pangalan nyo? Romel. Romel po. Pastor Romel. Hindi po. Ano kayo? Dikon. Dikon po ka. Dikon po ako, dikon. Hindi lagay natin, Pastor Romel. Pagtayo ko kasi doon, sabi, Pastor, kailangan Pastor. Lagay. Bahala ko kayo. Kung lalagay nyo, Pastor Romel, hindi naman ako Pastor. Tawagin na po natin ang ating speaker sa araw na ito. Tawagin na po natin si Pastor Romel. Pagdating doon, nakaganyan po sa aking mga tao. May problema sila ate Hindi po ako pastor. Aba, naglakihan ng mata. Naglakihan ng mata. Hindi po ako pastor. Ano kayo? Tikon. Wala po akong lisensya. Pero ang lisensya ko para mangaral ay ang Panginoon. Go and preach the gospel. Yan po ang lisensya ko. Kapatid, lahat tayo may lisensya sa Diyos. Hindi tao ang nagbigay, ang Diyos ang nagbibigay. Go! Preach the gospel. Humayo tayo. Kapatid, nagnanais ka bang mangaral? Pangaral mo. Ipangaral mo ang Panginoon. Pamilya mo, pagpastoran mo. Kapatid, nagnanasa ka ba ng yung pananalangin mo? Gumaling. Humayo ka. Ipanalangin mo. Kung sa tingin mo, ang gift ni Lord sa iyo, magpagaling. Humayo ka. Pero kapag namatay, huwag kang ma-discourage. Yun yung will ni Lord. Umuwi na siya sa Panginoon. Sabi sa akin noon, huwag kayo magpapapray kay Pastor Romel, mamamatay. Mamamatay kayo. Lahat ng pinag-pray niya nangamatay. Totoo yun. Lahat nangamatay. Kaya huwag po kayo magpapapray sa akin pag may sakit. Totoo, biro lang po yun. Pero merong gumaling. May mga gumaling. Kasi lahat ng bagay gagawin natin ayon saan? Sa will ni Lord. Mga kapatid, mangaral ka. Mag-pray ka sa may sakit. Palakasin natin ang nanghihina.
Yan lahat ng bagay na yan, kaloob ng banal na Espiritu, hindi para sa kapurihan mo, kundi para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kung nagmiministeryo ka ngayon, lahat ng bagay gawin mo para sa kapurihan ng Diyos. Ano man yung ginagawa mo para sa gawain ng Panginoon, gawin mo for the glory of God. Amen? Lahat, all for the glory of God. Pwede po ba tayong tumayo? Ang tunay na pananampalataya ay mula sa Diyos. At pinatutunayan ito ng Diyos sa pagtugon niya sa ating mga panalangin. Pinauunlad ng Diyos ang ating buhay espiritual sa pamamagitan ng pagkakaloob ng banal na Espiritu ng kakayahang gumawa sa loob ng simbahan para sa ikabubuti ng lahat. Gumagawa ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya, hindi para maitaas ang ating mga sarili, kundi para maitaas si Kristo sa pamamagitan ng mga kaloob ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Kapatid, mananampalataya ka ba ni Kristo? Lahat tayo pinagkalooban ng gift ng ating Panginoon para sa kapurihan, para sa ikatatatag ng body of Christ. Mga kapatid, nangihina ba ang ating pananampalataya sa araw na ito? Kailangan ba si Lord? Kailangan ba natin ng Diyos? Kailangan ba natin ng muling kapuspusan ng banal na Espiritu? Lord, gusto kong umayo. Kailang Panginoon, wala akong lakas sa loob. Kailangan natin ng banal na Espiritu. Kailangan natin yung nagbibigay ng kapangyarihan. Ang banal na Espiritu. Gusto mo bang umayo? Gusto mo bang gamitin ka ng Panginoon? Sa kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, sa mga klase mo, sa mga kumpare mo, kumari mo, gusto mo bang gamitin ka ng Panginoon? Hingin mo sa Diyos ang banal na Espiritu. Banal na Espiritu, gusto kong umayo. Napipigilan ako, nangihina ang aking pananampalataya, Panginoon. Palakasin mo ako. Hingin mo. Hingin mo sa Panginoon at ang Diyos, ang banal na Espiritu, ang magbibigay ng kaloob. Gusto ba natin ng kaloob mula sa banal na Espiritu? Gusto ba natin ng pag-aalab ng ating mga pananampalataya? Gusto ba natin nagniningas? Hingin mo. Banal na Espiritu, gusto kong magdingas, naglalagablab yung aking pananampalataya sa iyo, Panginoon. Gusto ko yun, Panginoon. Gusto kong makapag-encourage ng mga hindi mananampalataya o ng mga mananampalatayang nanghina. Panginoon, pag-alabin mo ang aking pananampalataya. Pag-alabin mo ako, Panginoon. Gusto ba natin yon, mga kapatid? Gusto ba natin, mga kapatid, gamitin tayo ng Diyos? Sabihin natin sa banal na Espiritu, banal na Espiritu, kailangan ko ang kapuspusan mo. Hallelujah. Pwede po ba tayong pumikit? Banal na Espiritu. Sino dito nagnanais ng kapangyarihan ng banal na Espiritu? Sige po. Pasok ba? Hallelujah. Pwede po ba nga punta tayo sa harap? Pwede po ba tayong umawit sa Panginoon? Hallelujah. Natin gamitin tayo ng Diyos. Kapatid, gagamitin tayo ng Diyos. Lahat nagnanais, gamitin ng Diyos para sa kapurihan niya, hindi para sa kapurihan natin. Hingin natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Hallelujah. At kung sa tingin nyo, malakas ang pananampalataya natin, kapatid, idako natin ang ating mga kamay, panalangin natin ng mga nasa harapang ito. Ibig nilang paggamit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Awitan natin ng Panginoon. Awitan natin ng Panginoon. Hallelujah. I-worship natin ng Panginoon. At tingin natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa oras na ito. Hallelujah. Panginoon, kumilos ka, Panginoon. Banal na Espiritu, hipuin mo, pag-alabin mo ang aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you.
we glorify your name, O God. Hallelujah. Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Pwede po ba nating awitan ng Panginoon? Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa'yo. Amen. Awitan natin ng Panginoon yung pinakamainam na pag-awit para sa Diyos. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Damayin natin yung presence ni Lord. Walang mahirap sa Diyos. Kaya niyang gawin lahat, kapatid. Walang mahirap sa'yo. Hingin mo sa Diyos. Hingin natin sa banal na Espiritu ang kapuspusan, ang kaalaban ng ating mga pananampalataya. Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Wala! Tunay nga, Panginoon, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay kaya mong gawin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Parti kami ng isang katawan. Ikaw ang amin. Ikaw ang ulo, Panginoon. Bahagi kami, Panginoon. Hallelujah. Palakasin mo kami ayon sa aming mga pagkatawag, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Mag-worship ka lang, kapatid. Sabayin mo lang ang Panginoon. Bigyan mo ng kaluguran ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap! walang mahirap sa'yo. Tunay ngang walang mahirap sa'yo, Panginoon. Hallelujah! Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon Na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang imposible! walang imposible sa'yo. Walang imposible sa Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Sa'yo. Hallelujah! Ikaw ang Panginoon Na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Oh, walang imposible! imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Hallelujah! Ikaw Siya ang Panginoon na makapangyarihan. walang imposible sa'yo. Isa pa, walang mahirap sa Diyos! Walang mahirap sa'yo. Oh, walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah! Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo.
sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Ang mahirap sa'yo. Lahat ng pinagpala ng Panginoon, umawit sa Diyos. Hallelujah! Oh, walang mahirap sa'yo, Diyos. Panginoon, Ikaw po ang aming Diyos, Panginoon. Ikaw ang aming itinataas, Panginoon. Sabay sambang ito, Panginoon. Punuin mo kami, Panginoon, ng kapangyarihan mo, Panginoon. Hallelujah! Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Wala sa aming kakayahan, Panginoon, kundi sa magagawa mo sa amin, Panginoon. Kung ano yung gagawin mo sa amin, Panginoon, hindi sa amin tangan, Panginoon, kundi yung tangan-tangan mo, Panginoon, ang siyang ibibigay mo sa amin, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Walang mahirap sa iyo, Diyos. O Diyos, ang aming mga kapighatian, palitan mo ng kaaliwan, Panginoon. Hallelujah! 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 Ang aming mga karamdaman, Panginoon, palitan mo ng kagalingan, Panginoon. Hallelujah! Sinabi mo, Panginoon, ano man ang aming hingin, sa pangalan mo at sa kalooban mo, Panginoon, ipagkakaloob mo, Diyos. Ipagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon. Hallelujah! Isang pa! Tunay na walang imposible sa Panginoon. Tunay nga, O Diyos. Amen. Bumawi tayo sa Panginoon. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Ang congregation lang, walang mahirap sa'yo. Awitan natin ang Panginoon. Walang mahirap sa'yo. I-declare natin, Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Di ba walang mahirap sa Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Amen. Amen, Lord. Amen. Ikaw, siya na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap!
sa iyo. Walang mahirap sa Diyos. Lahat kayang gawin ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Kapatid, patatagin natin ang ating pananampalataya dahil mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat at wala siyang katulad na Diyos. Hallelujah! Panginoon, sa iyo po ang pagsamba, sa iyo po ang papuri, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, Diyos, tagapagligtas. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi po. Dako po tayo sa isa pang mahalagang gawain. Ito po'y pag-alaala natin. Kapatid, pag-alaala. Habang ginagawa natin ito, inaalala natin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At habang ginagawa natin ang bagay na ito, damahin mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pwede niyo po bang hawakan yung inyong mga tinapay? Pwede po ba tayong tumayo? Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kapatid, sige po. Ito po. Tanggalin niyo po doon sa plastic. Sige po. Ito ay simbolo ng katawan. Katawang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sige po, tingnan niyo po. Yan ay simbolo ng katawang hinampas. Pinalo. Nagkaluray-luray. Hindi dahil nagkasala siya, kundi tayo ang nagkasala. Kapatid, yang hawak mo ay simbolo ng katawang punong-puno ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Damayin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Tayo ang nagkasala, hindi siya. Pero siya ang nalagay sa kahihiyan. Siya ang hinampas. Tayo dapat ang pinampas. Kapatid, ang katawan ng Panginoon hinampas na sinabi, dahil sa aking mga latay, ang inyong mga karamdaman ay nagsigaling. Tayo nagkasala, tayo nagbinipisyo. Nagbinipisyo ka, nagbinipisyo ako ng kaligtasan sa ating mga pagkakasala at pagkakautang. Kapatid, alalahanin mo ang binigay sa iyong kaligtasan ng Panginoon dahil sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Nabayubay ang katawan ng ating Panginoon. Nagmukhang napakalaking makasalanan sa harapan ng tao ang ating Panginoon. Dahil hindi naman siya nagkala, tayo ang nagkasala. Pero siya ang nalagay sa napakalaking kahihiyan. Kapatid, hubot-hubad ang Panginoon. Nalagay sa napakalaking kahihiyan. Tayo yun eh. Tayo dapat ang binitin doon. Pero dahil napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, inalay niya ang katawan niya para tayo maligtas. Kapatid, pahalagahan mo ang kaligtasang kaloob ng Diyos sa iyo.
walang katumbas na halaga ang kaligtasang kaloob ng Diyos. Kapatid, yung hawak mo ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Katawang nagkaluray-luray dahil sa ating mga pagkaasala. Salamat, Panginoon, sa katawan mo, Panginoon, na inalay mo para sa amin, Panginoon, para kami maligtas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, inibig mo kami, pagkamat hindi kami kaibig-ibig, Panginoon. Napakabuti mong Diyos, Panginoon. Sinong hihigit sa iyo, Panginoon? Hallelujah. Walang makahigit sa iyo sa pag-ibig, Panginoon, sa amin. Dahil inalay mo ang iyong katawan ka sa kabila ng hindi kami kamahal-mahal, hindi kami kaibig-ibig, pero pinagkaloob mo kami, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon. Tiniis mo ang lahat ng hirap, tiniis mo ang lahat ng hampas, ng mura, ng panlalait ng tao, Panginoon. Tiniis mo ang lahat ng ito dahil iniibig mo ang tao, Panginoon. Ngayon, Panginoon, tatanggapin namin ang simbolo ng katawan mong binayubay sa krus. Aalalahanin namin ang katawan mong nagkaluray-luray, Panginoon. O Diyos, sa may mga karamdaman, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon, magganap sa amin yung sinabi mo, O Diyos, na dahil sa iyong mga latay, ang aming mga karamdamay nagsigaling. Aming inaangkin, O Diyos, ang kagalingan, Panginoon, ng aming mga karamdaman, ganun din ang karamdaman ng aming mga espiritual na buhay. Pinagaling mo na kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Kapatid, sabay-sabay po natin kainin ng may pagtugin na inibig tayo ng Diyos. Kanin natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Sige po. Thank you, Jesus. Hawakan niyo po yung saro. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kapatid, sige po. Yan ay simbolo ng dugo ng Panginoon. Simbolo. Yung dugo na yan ay hindi dugo ng karaniwang tao. Yan ay simbolo ng katawan ni Kristo. Diyos na nagkatawang tao dahil sa pag-ibig niya sa atin. Umagos ang dugo ng Panginoon doon sa sugat sa kanyang mga katawan, sa kamay, sa tagiliran, sa likod, sa ulo. Lahat umaagos ang dugo ng Panginoon. At ang dugo ng Panginoon ang humugas sa ating mga pagkakasala. Kapatid, pag ininom mo ang sarong yan, isipin mo, ito ang naghugas sa ating mga pagkakasala. Salamat sa dugo mo, Panginoong Hesus, na humugas sa aming mga pagkakasala, Panginoon. O Diyos, napakabuti mong Panginoon. Ama, hindi mo lang tinakban ang aming mga pagkakasala, kundi hinugasan mo, Panginoon, ang bawat taong mananampalataya sa iyo. Hinugasan mo na ang aming mga pagkakasala. At dahil dyan, Panginoon, malaya na kami, Panginoon, nakalalapit sa presensya mo, Panginoon. Dahil sa paglilinis ng dugo mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat. Ama, pinapupurihan ka namin, sinasamba ka namin. Ngayon, Panginoon, iinumin namin ang sarong ito, ang simbolo ng iyong dugo. Amin pong inaangkin, Panginoon, ang paglilinis.
paglilinis sa aming mga pagkakasala. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po. Malaya na kami, Panginoon. Malaya na kami. Ito po ang aming panalangin. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng Panginoon. Amen po. God bless po. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Binabalik namin sa iyo lahat. Ang papuri, pasasalamat, pagluwalhati, Panginoon. Higit sa aming buhay, Panginoon, binigay mong lahat, Lord. Hindi lang buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mensahe na nagpaalala. Mahalaga po ang pananampalataya sa amin, Lord. Yung pananampalatayang ikaw ay Diyos. Ikaw ay tunay na Diyos. Ikaw ay buhay na Diyos. Yung pananampalatayang nagpapagaling, Panginoon. Yung pananampalatayang nagpapatawad, Lord. Yung pananampalatayang nagmamahal na walang kondisyon, O God. Salamat. Salamat, Lord, yung kalakasan namin ay ikaw. Yung kaalaman namin ay ikaw, Panginoon. Lahat po ng nasa amin ay ikaw. Dahil po ito sa iyo, Lord. Wala po kami pwedeng ipagmalaki, O God. Wala kami pwedeng angkinin, Panginoon. Wala po kami pwedeng angkinin, Lord. Sa iyo lahat po ito, Diyos. Salamat po. Salamat din, Lord. Pinapaalala mo sa amin, Panginoon. Wala kaming magagawa kung hindi po sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Wala kami pwedeng ipagmalaking karunungan, kundi po sa karunungan ng Espiritu Santo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, nagpapasalamat kami ng marami sa mga mensaherong nagdadala ng iyong mabuting balita, Panginoon. Patuloy mo po silang pagpalain, Lord God. Mula po sa aming Pastor June, Panginoon, hanggang sa aming mga pastor sa iba't ibang iglesia namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanilang pagtugon, sa iyong panawagan, sa iyong pagtawag, Panginoon. Salamat po, Lord. Continue to bless them. Bless them abundantly, Lord. Bless their families, Lord. Salamat po ng marami, O God. Nawa ang mga salita na aming narinig ngayong umaga, O Diyos, ay maging gabay namin, patnubay namin, Panginoon, sa mga darating na araw, Panginoon. Salamat po sa challenge, Lord. Salamat po sa challenge, O God. Tunay, Panginoon, darating ka, Lord. Darating ka na, Panginoon. Huwag naming makakalimutan, Panginoon, na gusto mo kaming mangaral, gusto mo kaming humayo, gusto mong i-share namin lahat, Panginoon, ang lahat ng mga kabutihan mo, Panginoon, sa sino mang tao na makakasama namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Bless our family. Bless our leaders, Lord. Bless our church workers, O God. I-bless mo lahat ng mga anak mo na patuloy na sumasamba sa iyo, God. Salamat po, Diyos. Pangunaan mo kami sa aming gagawin sa maghapon pang ito, Lord God. May your name be glorified, Lord, sa lahat ng aming gagawin para sa iyong karangalan, Panginoon. Salamat po sa iyo. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ating makamay sa inyo na nag-iintay ng may pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin nyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos Ama sa langit, ang pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan at kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po.